Hi everybody! Welcome to my vlog. And again, this is your Inday Jusana. And as I promised, gagawa tayo ng mga videos regarding sa ating mga taxpayers para makatulong tayo sa kanilang business. And of course, before that, gusto ko lang kayong kamustahin. And I hope sana okay kayong lahat. And of course, sana maging healthy tayo kasi uso na naman ngayon ang ubo. Ayan, so, and by the way, ang ating palang topic ngayon is paano mag-request ng panibagong authority to print kapag konti na lang yung natira or ubos na talaga. So, bibigyan ko kayo ng tips. Ito na. So, isa sa mga way is pumunta kayo sa BAR kung saan naka-registered yung business nyo. But before that, kailangan nyo muna kumpletuhin yung requirements nyo para hindi masayang yung punta nyo doon. So, ito yung mga sumusunod na mga requirements na kailangan dalhin. Una is mag-fill up ng dalawang BAR Form 1906. Pwede nyo siyang makukuha dun sa website ng BAR. It's www.bar.gov.ph. Tapos, access nyo lang yung BAR forms and then, hanapin nyo po doon yung 1906. Tapos, yung pangalawa naman, guys, is yung final and clear sample layout na manggagaling sa BAR accredited printer nyo. And, of course, yung pangatlo is pag corporation kayo, yun na board resolution or secretary certificate, or pag partnership naman is partners resolution, and then pag individual naman is SPA or special power of attorney. So, yung pang-apat is photocopy ng government ID ng authorized representative nyo. And then, of course, kung sino yung pumirma, halimbawa sa corporation, yung pumirma is yung secretary nyo. Kailangan lang po ng government ID. Tapos, yung partnership resolution, pag partners to, so kailangan ng government ID ng mga partners. Pag individual naman, guys, is kailangan yung individual taxpayer is yung personal ID nila kasi sila yung owner. Tapos, yung next naman guys, may ibang BAR na hinahanapan pa kayo ng mga previous ATP nyo, pwede nyo rin po siyang dalhin. Tapos, pag nakompleto nyo yung mga requirements, punta na kayo sa BAR. Pag nasubmit na, may mga BAR na the following day pa nila binibigay sa inyo authority to print kasi sobrang haba ng ginagawa nila, daming nakapila. And then, example, binalikan nyo na siya kinabukasan. Pag nakuha nyo na sa BAR, ibibigay nyo na po ito sa inyong BAR accredited printer. Tapos, sila po yung print out. And then, after po nun, pag nakuha nyo na po lahat sa BAR accredited printer nyo, pwede nyo na po siyang ibalik sa BAR para matataka na po yun. Tapos, kasama din po yun yung first and last na booklet para makita po nila yun. Okay? Tapos, eto naman, questions, Ate Josan. Example, paano pag branch yung pinaprocess kong authority to print? Paano po yun? Sa branch din po ba kami mag-a-apply ng ATP namin? So, for me, ang sagot dyan, guys, kung saan naka-registered yung head office nyo, pag nagpa-process kayo ng branch, sa head office nyo pa rin siya i-submit. Tapos, pag nasubmit na yun, guys, sa head office nyo rin siya patatakan. After ng head office, that's the time na patatakan nyo siya sa branch. Example, yung head office nyo sa Quezon City, yung branch sa Makati. So, yung mauuna mag-process is yung Quezon City muna. After nun, pag natatakan na ng Quezon City, pwede mo na siyang patatakan sa Makati. That's all for today's video, guys. And, of course, sana makatulong to sa inyo. And see you on my next vlog. Bye-bye!